Kinilig naman ako doon. Kung iba yun siguro, baka naismiran ko na sila. Napakabulero niya man pakinggan. But I know, he's sincere. Wala na akong dapat ipangamba pa. Dumaan ang mga araw na maayos ang relasyon namin ni Sinon. Wala akong problema sa pagsama namin dahil palagi naman akong masaya kapag kasama ko siya. Goodbye, mahal. Keep safe and I love you. Sinon bidded his goodbye and kissed me on the lips. I love you too, I replied. Nasa labas kami ng bangkong pinagtatrabahuhan ko. I think we're to PDA. Lagi naman akong hinahatid at sinusundo ni Sinon. Hindi talaga siya pumapalya doon. When Sinon left, I headed my way on the bank. So ko pa lang, narinig ko ng usapan ni Monique, Harry, Jessie, Clayan, Bianca. Sila yung nag-iwan sa akin sa Isla Vista kung saan ako natagpuan na Sinon. Nakakatawa talaga ang ibang babae dyan. Acting cold pero malandi naman pala. Rinig ni Monique, sa kasabay silang nagtawanan. Sinabi mo pa, hindi na nakontento sa pagiging accountant, namingwit pa ng abogado. Si Harry, baka gold digger. It was Jessie. Namumulubi na siguro, kaya si abogado na napagtripan. Dagdag pa ni Clea. According to what I've heard, pinakasalan agad ni girl si attorney, kahit hindi pa sila masyadong nagkakakilala, para matali niya sa leeg. Just ew, sabi naman ni Bianca, habang pasimple akong tinatapunan ng tingin. Hoy, grabe naman kayo. Baka may matamaan dyan sa tabi-tabi. Abogado pa naman ang asawa ni Oceana. Di ba, Oceana? Said Monique. Ngayon na sa akin na ang kanilang atensyon. These girls are pissing me off. Nagiinit na ang aking ulo dahil sa mga pinagsasabi nila. Hindi ko na nga sila kinumpronta sa ginawa nila sa akin, tapos gaganituhin nila ako ulit. It's obvious na ako ang pinag-uusapan nila. Hindi ko alam kung anong sinasabi nyo. I called Lizette and acted busy with some stuffs. Those girls laughed humorlessly. Oh, really? You don't know what we are talking about? Totoo naman talagang inakit mo si Attorney Evangelista para mapasayo. Pinakasalan mo agad dahil mapera at gwapo? Para matali mo agad? Stop acting clean, girl. There, they said it. Habi ba nila pakialaman ang buhay ko? Insecure ones will always have something to say. Bulong ko sa sarili ko. I am just trying myself to look calm, even if my blood is already boiling. Insecure? You wish. Sino ka ba naman para kainggitan? Akala mo naman ang ganda-ganda mo? I am way too far from you. Bakit ka ba pinakasalan ni Attorney Evangelista? Wala namang special sa'yo. Sa mga oras na yon, nagumapaw na ang galit ni Monique na halos pumutok ng ugat niya sa leeg, habang ako ay kalmado lang. That's the technique. You can defeat your enemy by just being calm. Tiningnan ko na talaga sila sa mukha gamit ang aking malamig ngunit kalmadong tingin. Wala pa rin emosyon ng aking mga mata. Tama ka. You're way too far from me. Mayabang na napangisi si Monique. Dahil hindi kita ka-level, kumbaga sa kuko, ingrown ka lang. Dagdag ko na nagpawala sa ngisi ni Monique. Tahol kayo ng tahol. Ba't nag-accountan pa kayo kung pwede lang din naman kayong maging aso? Susugurin na sana ako ni Monique, pero pinigilan siya ng kanyang mga kaibigan. Abogado ang asawa niyan. Baka mapahamak pa tayo. Dinig kong bulong ni Harry kay Monique. Pagod na akong maging mabait. Habang kumakain kami ni Sinon, ay nagsalita siya. Wife, would you mind if we'll go on birthday party? Naimbitahan ako. Doon sa Jared's birthday. Gusto ko sana kitang isama. Pero kung ayaw mo, okay lang naman. I will just decline the invitation, sabi ni Sinon. Bakit mo naman tatanggihan? Pupunta tayo. Bakit mo namang iisipin ayoko? She sleeps and held my hand. After that, he played with it. Kasi, alam ko namang hindi mo gusto ang mga parties. Ayaw mo sa maraming tao. And socializing. Ngumiti ako. Alam ko namang nandyan ka eh. My attorney will always back me up, right? Ngumiti ng malaki si Sinon. Siyempre naman,
Nasa likod mo ako palagi. Kaya ngayon, it's time for us to prepare for the grand birthday party of the Judds. Dinala ko na siya sa isang boutique dito sa mall. A boutique with the branded clothes, shoes, and accessories. Choose whatever you like. It's on me. Gara naman. Baka maubos ang savings mo niyan. Sabi ko, sa itsura pa lang kasi nitong mga items dito sa loob ng boutique na to, mukhang mamahalin na. Bigla na lang natawa ng malakas si Zenon sa sinabi ko, kung hindi lang amin to, baka binili ko na to para sa'yo. Natatawa pa rin sabi ni Zenon. So, sa kanila ito? Hindi lang pala talaga abogado ang asawa ko. He's more than that. As far as I remember, he owned an island too. Now, go baby. Choose as much as you want and how many as you can. Tinawag na Zenon ang mga staffs dito sa kanilang boutique. 3 men came up. Nangunot ang noon ni Zenon nang makitang 3. Those 3 have looks. Bakit ka nandito? Tanong ni Zenon with an investigative tone. We're here, attorney, to assist your wife. Sagot naman ang isa. Lumayo ng abogado. No. Call Diane and the rest of the girls. No need. It's really fine with me. Agap ko naman. Sa'yo, oo. Pero sa akin, hindi. He said with finalization in his voice. Now, call Diane. Wala nang nagawa ang 3 lalaki at umalis na. Maya-maya dumating na ang naka-uniforming babae. Kasunod nito ang 2 naka-uniforme ding mga babae. They look supreme and proper. Hi, attorney. What can I do for you? Sorry for the inconvenience. Sabi ng isang babaeng nagngangalang Diane. Saan ka ba galing, Diane? Kinakausap mo naman yung bagong boyfriend mo? Pang-ilan na ba yan? Tapos iiyak-iyak kapag iniwanan na naman? Naku naman! Bungad ni Zenon kay Diane. Napakamot ito sa batok dahil sa pagloloko ni Zenon sa kanya. Si attorney talaga. I guess si Diane ang pinagkakatiwalaan ng pamilya ni Zenon sa butik na to. Dahil inaasar lang naman niya ito. Natawa lang ang babae. Anyways, this is my wife. Asawa nyo? Hindi makapaniwalang tanong ni Diane. Yeah. Maganda, hindi ba? Kailan pa po? Single pa nga kayo nung huli kayong pumunta dito? Wala ka na doon. Ani Zenon. Diane just pouted and made face. This is my wife, Oceana, who's beautiful as the ocean. Zenon introduced. Now I'm flattered. Binalingan ako ni Zenon. Oceana, this is Diane, the head manager of this boutique. Hello po, ma'am. Pleased to meet you. Ang ganda niyo po. Nakangiting ani Diane. Naglahad ako ng kamay at tinanggap naman niya. I also greeted her. Diane, I want you to assist my wife. Ibigay mo sa kanya ang the best sa party. A masquerade party perhaps. Utos na Zenon kay Diane. No problem, attorney. Kami nang bahala sa kanya. Agap naman ni Diane. Good to hear. Maghihintay ako dito. Agad akong iginiyan ni Diane sa dress section kung saan nakahilera ang mga nakahanger. Ang mga nakahilera ang mga magaganda at napaka-eleganteng mga damit. Some dresses are too revealing and sexy, but I'm sure it will make you more attractive. Napakaganda talaga. May napili na ba kayo, Mrs. Evangelista? Tanong ni Diane sa akin. Sobrang dami ng mga magaganda at hindi ako makapili. I have no idea about fashion. Tumingin-tingin lang ako at walang planong pumili. Honestly, I don't know how to style myself. I have no much idea about fashion. Nahihiya ako pero yun naman talaga ang totoo. Napangiti si Diane at napapalakpak pa. Ako nang bahala sa susuotin ninyo. I'm sure the attorney will like it. Base kasi sa iyong postura, lahat yata ng damit babagay sa'yo. So come on. Let me pick a dress for you. Diane stated with full of excitement on her voice. Nagsimula na siyang pumili ng damit para sa akin. Una niya kinuha ang isang red satin dress with a thin strap. It has a high slit on its right side that would really expose your legs. Here, Mrs. Evangelista. Sabay lahat ng pulang dress. I'm sure bagay na bagay ito sa'yo.
You sure? Nag-aalangan kong tanong dahil sa tingin ko, hindi yun babagay sa akin. I've never wear a revealing dress before. Very sure, madam. Hindi na ako nakaimik nang itulak na ako ni Dayan patungong fitting room. Tiningnan ko muna ang damit na ibinigay ni Dayan. Napatango na lang agad ako dahil tingin ko talaga, para na ako nahuhubaran dahil napaka-sexy nito. But midst of that, I still suited it. Nang tingnan ko ang sarili ko sa salamin, nagulat ako sa itsura ko. Parang hindi ko nakilala ang sarili ko. My both shoulder and back are too exposed including my legs. Mas lalo akong pumiti sa damit na ito. This dress also emphasized my curve. Litaw na litaw din ang cleavage ko. This is unbelievable. The moment I came out from the fitting room, Dayan gasped. Wow! Just wow! Halika! Ipapakita natin ito kay attorney. Pakshit! Ang ganda mo! Akmang hihilahin na niya ako, pero pinigilan ko siya. Pwede bang mamaya na? Nahihiya ako sa suot ko ngayon. Sa totoo lang. I can't imagine myself wearing this scandalous dress in front of Zenon. No, attorney should see his gorgeous wife. Hindi na ako nakaimik pa dahil hinilanin niya talaga ako. Halos takpan ko ng aking mukha dahil sa sobrang hiya. Attorney! Attorney! Nasa malayo pa lang kami ay nagsisigaw na agad si Dayan. This girl is as scandalous as my dress right now. Nang makarating na kami sa harap na Zenon, I saw him sitting on the lounge while his head is leaning on its edge. Nakapikit ang mga mata nito at tila nakaidlip. Nang marinig ang pagsigaw ni Dayan, agad itong nagmulat ng mata at may pagkabahala sa mukha. Akala siguro nito na may kung ano nang nangyari sa akin. Sa paraan kasi ng pagtawag ni Dayan, ay parang may sunog o di kaya may masamang nangyari. Attorney, look at your wife, Dayan shouted, still excited. Ano ka ba naman, Dayan? Akala ko kung ano na ang nangyari. Napatigil si Zenon sa pagsasalita na makita ako ng tuluyan. His mouth formed an O when he fully saw my whole being. His eyes traveled from my face down to chest and stopped from my exposed right leg. Ganda! Di ba, attorney? Si Dayan. Hindi sumagot si Zenon. Tila na pa ako ito sa kinatatayuan at nakatulala sa harapan ko. I'm sure na namumula na ako sa hiya. I wonder what this thought right now with my looks. Nakakahiya. Hindi ko na talaga kaya ang kahihiyan. He has no say. Ibig sabihin nun, hindi niya nagustuhan. Sabi ko na sa'yo, Dayan, he will never like it. It didn't suit me well. Iyon ang huli kong sinabi bago ako tumakbo pabalik sa fitting room. Para ako maiiyak sa kahihiyan. Hindi na ako magsusuot ng ganitong damit kahit kailan. Hindi naman ako kagaya ng iba na given na talaga ang kaseksihan. Akmang huubarin ko na ang damit nang bigla na lang pumasok sa Zenon sa fitting room. Nagulat ako sa pagdating niya, pero mas nangibabaw sa akin ang hiya. Tumalikod ako sa kanya. I returned my face into an emotionless one to hide the shame that I was feeling. Bakit ka nandito? Nandito ka ba para pagtawanan ako sa suot ko? I asked coldly. Naramdaman kong lumapit siya sa akin mula sa likuran. Hinawakan niya ang aking magkabilang balikat at hinahalik-halikan ng kaliwa. Bakit ko naman pagtatawanan ang baby ko? Masuyuanin nito habang patuloy pa rin ang pagdampi-dampi niya ng mumunting halik sa lantad kong balikat. Kasi hindi bagay sa akin. I tried myself to look cold and emotionless, but right now, para na akong bata. Bigla na lang nanubig ang mata ko. Hindi ako ganito before. Pinaharap ako ni Zenon at hinawakan ang aking dalawang pisngi. His forehead curled into worry when he saw my eyes watered with tears. Shh! No! It's look good on you. You look so beautiful in that dress. Baby, don't cry, please. He soothed. Pero, bakit hindi ka nag-react kanina? Nakatingin ka lang. Maybe you thought that it looks bad on me. Maganda ang damit pero pangit kapag ako ang nagsuot. Oh gosh, ako ba talaga yan?
I just can't help it. It's not that, wife. Promise. It really looks so good on you. Hindi pa rin ako naniniwala sa mga sinasabi ni Sinon. He caressed my face and looks at me in the eyes. Listen, hindi lang ako nakapag-react dahil sobrang ganda mo. Napakaganda mo, babe. You look so hot. I was starstruck with your beauty. Talaga ba? Parang hindi ako naniniwala. Sinon nodded. You didn't know how hot you are when you wear that dress. When I first saw you with that dress, it was like the ocean is on fire. Somehow, those comments relaxed my mind and feeling. Maya-maya biglang lumagkit ang tingin na Sinon sa akin. Kaba naman ang nararamdaman ko ngayon. But seriously, ayoko tong damit na to. It made you look even more hotter. Men would be feasting on you and I don't like it. Pinadaanan ni Sinon ng aking lantad na balikat gamit ang kanyang hintuturo. At habang ginagawa niya yon, ay nakatitig siya sa akin at namumungay ang kanyang mga mata. Masyadong nakalantad ang balikat mo. Habang pinapagapang ang kanyang hintuturo, papunta sa aking cleavage. At sabi niya, "This chest is showing. It's a private property owned by an attorney. This can't be shown by anyone." Sinon's eyes are burning when he look at me. Pagkatapos ay bumaba ang kanyang tingin sa aking lantad na hita. Why the chamois legs showing? Nanginig ako ng bahagyang yumuko sa Sinon para abutin ang aking paa. Pinadaan niya ang kanyang kamay papunta sa aking paa hanggang sa aking hita. Napapikit ako dahil sa tindi ng sensasyong hatid ng kanyang ginagawa sa akin. Bigla na lang niya akong kinabig, papalapit sa kanya. Iyong tipong nagdidikit na ang mga katawan namin. "Feel me," he whispered that huskily into my ears. I felt his hard manhood poking into my stomach. It was very evident in his black pants. Naramdaman mo ba yon? Nagagalit na ang maliit na ako. Kita ko nga. Yun ang rason, kaya ayokong magsuot ka ng ganyang dress. I don't want to attend the party while I have fucking boner on. Please. Do understand. Mahirap magpigil. And I might impregnate you because of that dress. Now, I understand. May dumaang kapilyuhan sa aking isip habang tinitingnan sa Sinon na hirap sa pagpipigil. Bigla kong hinawakan ang kanyang little body at inilabas mula sa kanyang pantalon and said, Ay, attorney. Ilang mura ang pinakawalan ni Sinon na ginawa ko yon. And of course, hindi na kami nakapagpigil at nagwiki kami sa fitting room. Dumating na nga ang araw ng birthday party ni Jads, kaya alas 5 pa lang ng hapon ay naghahanda na ako. Nandito ako sa banyo para maligo. I was busy bathing myself when I heard a knock coming from the outside. Pero hindi ko yun pinansin. I didn't answer, nor thought of opening the door. Instead, I just continued with my business. Nagsasabon na ako ng katawan ko. Nakatalikod ako sa pintuan ng banyo. Medyo nakatuwad ako dahil sinasabunan ko ang aking binti. Note that I am fully naked. Sexy. Muntik na akong mapatalon nang marinig ko ang tinig na yon. When I look at it, it was no other than Sinon, who was leaning on the door while his arms were crossed in his chest. He's looking at me intently, with the lust plastered on his eyes. Sino pa bang ibang tao sa bahay kundi kami lang? Bakit ka ba nandito? Hindi mo ba nakikita? Naliligo ako. Tanong ko, nakatakip na ngayon ang aking dalawang kamay sa aking hubad na katawan, na tila ba may matatabunan nito ang mga pribadong parte ng katawan ko. Ngumisi ito at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko na nakatakip sa aking private parts at hinila yon. Now, he already has a wide access to my body. Malaya na niyang pinaglalandas ng kanyang mga mata sa buo kong katawan. Mas nagtagal pa talaga ang kanyang tingin sa aking kalbong little girl. You don't need to cover it, baby. You look so hot with or without dress. Sabi niya, habang malalim ang hininga. Napaiktad ako nang bigla na lang hawakan ni Sinon ang isa kong papaya.
At inipit yun ang nakapatong na parang ubas na walang lamig na dulot ng pagligo ko at napalitan ito ng init. Kakaibang init. Daing ko. Naliligo ako. Hirap na hirap kong sabi dahil sa tindi ng sarap sa ginagawa niya. Gumagapang ang kiliti sa buo kong pagkatao. Nasa likod ko na siya at kahit saan-saan na lang dumadapo ang kanyang kamay hanggang sa makarating yon sa sensitibong parte ng katawan ko. Marahan niya itong minasahe. I really love your little girl. Naglalaway na ito. He whispered near my ear. Tumatama na ang kanyang hininga sa likod ng aking tenga. Nakahilig na ako sa kanya habang nakapikit dahil sa sobrang ligayang aking nararamdaman. Zen, please, stop it. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko dahil bigla niya na lang isinilid ang kanyang gitnang daliri sa aking little girl. Napalitan tuloy ito ng mahabang ungol. Kasyang-kasya lang, he replied. Ano ba, babe? Hanggang sa may natitira pa akong lakas, hinawakan ko ang kanyang kamay na nakapasok na doon para patigilin siya sa kanya ginagawa. Itigil mo na yan. Malilate tayo sa party kapag nagpatuloy pa tayo. Mukhang nakuha naman niya agad ang gusto ko. I knew that I wanted it. We both wanted it. But it was not the perfect time to fulfill our lustful desires. We have a party to attend. Gaya ng sabi ko, inilabas nga niya ang kanyang daliri sa loob ko. Medyo napaungol pa ako dahil dahan-dahan niya pa itong inilabas para bang tinatansya niya kung ilalabas ba niya o hindi. But finally, he did let his finger out. Hinarap ko siya na ngayon ay nakakunot ng noo at nakaismid na ang labi. Bitin na bitin lang. I want something more, he said like a child asking for more. Natawa ako pagkatapos ay inawakan ng kanyang dalawang pisngi. I know. Mamaya na yan, attorney. Ang landi mo. Fine. I just went here to tell you that the glam team is already here. But that luscious body is seducing me. Napamura ito ng mahina. Lumabas ka na nga. Susunod na ako. Lumabas si Zenon kahit napipilitan. Pero bago niya ginawa yon, he left a kiss mark on my neck. That man is giving me a problem. Bahala na raw ako kung paano ko itatago yon. Kung nanaisin ko, mas mabuting hindi ko na lang daw takpan to tell everyone that I am marked by him. That I am his. Zenon invited a glam team to style me for the party since I don't know how to style myself. Nagsuot na lang ako ng roba para makalabas. Sinikap ko talagang hindi makita ang kiss mark na inilagay ni Zenon. Afterwards, the glam team already entered my room. There are 3 in total. 3 gays. Hi, madam. Nice to meet you. The first lady boy greeted with a wide smile. I just gave him a small smile. I am Danica, he said, and lent his hand. Tinanggap ko ito. O siya na. May klikong sagot. Wow, sounds like an ocean, he commented. Anyways, this is my team, Jenny and Sarah. Pakilala niya sa kanyang dalawang kasama. Nagpakilala kami sa isa't isa. Pagkatapos ay sinimulan na nila akong ayusan. Pinaupo nila ako sa harap ng isang salamin na may mga ilaw sa gilid. Inilabas na rin nila ang kanilang mga kagamitan, gaya ng make-ups na halatang mamahalin at branded. They put foundation on my face first. Hindi na ako nahirapang ayusin kayo, madam. Ang ganda ng face lock nyo, komento ni Danica habang naglalagay ng eyeshadow. Hindi na lang ako nagsalita. Si Sarah ang nag-aayos ng buhok ko habang si Danica ay hinaharap naman ang paglalagay ng make-up sa mukha ko. At si Sarah naman ang nag-a-assist sa kanila. After an hour, I am done with my makeover. Ngayon, it's time for my dress. Hindi gusto na Zenon ang pulang ibinigay sa akin ni Diane noong nandun ako sa butik. Kaya ang itim na long dress na lang ang isinuot ko. Si Danica ang pumili para sa akin. Isa itong long sleeve dress
at may mahabang slits sa kaliwa. Therefore, my left leg is now exposed. I thought it's not too revealing, pero nang isuot ko yon, lumuwa ang aking dibdib. I looked so scandalous wearing it. My boobs were so evident. Malaki talagang dibdib ko. Kaya nang maisuot ko ito, ay kitang-kitang aking cleavage. May inilagay silang mukhang mahabang silver lace sa aking leeg na nagpabagay sa suot ko. At para sa pinali, ibinigay nila sa akin ang silver na maskara. Wow! Ang ganda! Bulong ni Diane. The three of them just gasped when they saw me with my final look. At nang tingnan ko ang sarili ko sa salamin, I am glimmering. At muntik ko nang hindi makilala ang sarili ko. Are you the... Biglang pumasok sa Zenon sa kwarto, ngunit natigilan din ang makita ko. He looked so mesmerized. Nakasuot siya ng black tuxedo na lalong nagpatingkad sa kanyang kagwapuhan. Very well built. Later on, he diverted his attention to the Bianca and his team. Could you leave us for a while? He requested to them. Agad namang tumango ang tatlo at lumabas na. Now, we are left together in the room. Lumapit siya sa akin. Same as his usual routine. Humawak na naman siya sa bewang ko. He hugged me from behind at inilagay ang kanyang baba sa aking balikat. That gesture made me smile. How do I look? Tanong ko. Great, baby. Very great. So beautiful. He complimented like an eternity. But your dress, you look so hot on it. I am turned on. Change it. Nilingon ko na siya. I beg to disagree, attorney. Hindi na ako magpapalit pa. It's not my problem anymore kung lahat ng mga damit na suot ko ay matitigasan ka. Savage, he mumbled while his brows are rising. Okay, fine lady. Pero wag na wag kang lalayo sa tabi ko. Doon sa party. Pakiramdam ko kasi may matang magpapantasya sa'yo. Kapag wala ako. Hayaan mong magsawa ang mga mata nila. Hindi naman nila ako matitikman. I said seductively. Zenon groaned. Ano ba, wife? Stop doing that. You're giving me a hard time. Huwag na kaya tayong pumunta sa party. Dito na lang tayo magkainan. Nahampas ko na lang siya sa kanyang kalokohan. Around 6:30 p.m., nang magpa siya kaming umalis. Magkahawak kami ng kamay habang papalabas ng bahay. Nagulat na lang ako nang may nakahilerang mga sasakyan sa labas. Not just ordinary cars, but a luxurious one. This man never failed to surprise me. Bakit ang daming sasakyan? Nagtatakang tanong ko. Ilan sa mga sasakyan na kahilera ay Mercedes-Benz, limousine, Range Rover, Bentley, Porsche, at Ferrari. Lahat ng yun ay kulay black. Nakakalula ang presyo ng mga sasakyan na to. So what do you want to ride, my love? Ferrari, Rover, Bentley, Porsche, limousine, Mercedes-Benz, or me? May pahabol pa siya sa huli. Pwede namang sakyan lahat. As long as makakarating tayo sa party. Ba't naman, sobrang dami. Sabi ko, I couldn't still get over it. I really prepared these cars para naman komportable ka. Mahal ko. Napakagalante talaga. I really appreciate that one is enough. Ang dami naman yan. Natawa siya ng mahina. Mamili ka na. You decide. I responded. Hindi, love. Ikaw nang mamili. Ipinahanda ko yan para sa'yo. Hinarap ko siya. Zenon Carter, you decide. Utos ko na may pinalidad sa boses. Napakamot na lang siya sa ulo. As you wish, my queen. Let's go for the limousine. Ayoko mag-drive. I want to be beside you. Baka pag ako ang nag-drive, wala sa manibela ang kamay ko. Baka nasa hita mo lang. Sabi nito. Yun naman pala eh. Sa walang pag-aalinlangan ay pumunta na kami sa limousine. Zenon even opened the door for me. Sino magdadrive? I asked when Zenon already sat beside me. We are both settled. May driver tayo. Sagot niya. Hindi na lang ako nagtanong pa.
Habang nasa biyahe kami, ay hindi mawala ang pagka-chancing ni attorney. Nakayakap ang isang braso niya sa bewang ko. He was leaning on my shoulder too. Hindi siya mapirmi. Minsan naman ay dinadampian niya ng halik ang kamay ko, balikat at leeg. He's acting clingy.